walang partisanship. So yung non-partisan na yan, masyadong naaabuso yan, masyadong nalalaso ng isipan ng ating mga naka-uniforming personnel na iniisip nila, hindi ko to pwedeng gawin. Aba, hindi pwede, hindi ganun. Saklaw ng konstitusyon, lahat ng galaw natin. Kung meron kang patakaran sa loob ng sandatahang lakas o ng kapulisan na lumalabag sa karapatang pantao ng bawat tao, eh hindi uubra yun. Kailangan baguhin mo yan. See, at this point in time, I do not think yung non-partisan applies. No? Wala yan. Election, yes. Pero even then, hindi pa rin. Dahil hindi pa rin absolute yung prohibition because you can still participate, you can still sit down and listen to a campaign. Eh, yung ginagawa ng iba, bawal pati makinig sa kampanya, hindi ubra yun because that is in the exercise of his rights as a Filipino. Sa kampanya, pwede ka maupo, makinig ka. Ay, di ba kinig ka rin doon sa kabila kung saan man nakaupo, nakunan ka ng picture, ay anong pakialam nila, nakikinig ka. Kasi gusto mong malaman, sino talaga ang iboboto ko. Ibig bang sabihin, sundalo ko, kailangan sa administration ako bumoto. Ganyan yung ginawa nila noong nakaraang eleksyon. Winalanghiyan nila ang taong bayan, ginamitan nila ng pera ng gobyerno, pambili ng boto ng mga tao, pantakot sa mga tao, pambili sa tao para sila ang manatili sa pwesto. Hindi tama yung ginagawa nila. I have a question, sir. Ano masasabi niyo po sa 2026 budget na marami po sa social media nagkukondina na patuloy silang umaabuso sa kaban ng bayan lalo na when it comes to intelligent values? Yung 2026 budget, labas pa lang. So, Yes, pinag-aaralan pa natin yan nang malaman natin kung nagkaroon pa rin ng mga pang-aabuso. Pero but what is definite is that the 23, 24, and 25 they are unconstitutional. Meron nang nag-file yan. Kami, ang final namin laban kay Speaker is yung criminal offense doon sa legislative falsification of legislative documents kasi may mga blanco nga yan. So, yun yung final namin sa ombudsman na naka-hold ngayon kasi inaantay yung declaration muna ng Supreme Court kung yan ay constitutional or unconstitutional. Yung ganon. So, pinending muna ni Justice Martirez. Pero I don't know what Boying Remilio is going to do about it. So, ewan ko lang kung naitanong to, sir. Tatanong ko lang kung ano nang update sa kaso ni General, sir. Sino General? Pokes. Yung kaso ni General Pokis, nag-file kami ng motion. Sabi namin, postpone muna natin yung arraignment, ipatapos natin sa piskal yung kanyang investigation kasi hindi namin alam na nung matanggap namin yung resolution ng fiscal December 10 Opo. Hindi namin alam, nung December 1, nag-file na pala siya sa court. At December 5, meron ng warrant of arrest si General Pokis. So hindi namin alam lahat yun. Basta ang alam lang namin, tinanggap namin yung kanyang resolution nung December 10. So tapos nag-file kami ng motion for reconsideration. Hindi tapos yun. So sabi namin sa korte, bigyan natin ng pagkakataon yung fiscal na tapusin yung kanyang preliminary investigation. Kailangan desisyonan niya yung motion for reconsideration namin. So binigyan ng korte ang fiscal ng 10 days to comment dun sa aming motion. Pagkatapos nun, bibigyan siya ng pagkakataon na tapusin niya yung kanyang trabaho. Hindi pwedeng, meron kasing pending matter na unresolved. Kailangan niya i-resolve muna yun. So, yung pre-trial, sir, January 14, Yung bukas, hindi yun matutuloy muna bukas. so para ma-advise na rin namin sa ito ng kasama. Oo. Ayun ang Hindi yun matutuloy bukas dahil nireset ni Judge, hindi siya nagbigay ng date. Binigyan niya ng pagkakataon muna yung prosecution na mag-comment. Pagkatapos doon, bibigyan niya ng pagkakataon yung prosecution na tapusin yung kanilang trabaho sa preliminary investigation. Sir, nandoon kami nung nangyayari yung paghuli kay kay General Pokes. So, meron kayong sinabi na magka-counter tayo, no? Magka-counter tayo doon sa ginawa sa atin na nag-i-insist kayo, nandoon kayo, ayaw kayong pakinggan ng pulis. Ano yun, itutuloy pa ninyo, sir, yung pagka-counter na? Itutuloy natin yun, no? Kasi yung nangyari doon is a violation of Republic Act 7483 na ang isang taong arestado o detained o undergoing custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. Nung time na yon,
Ando kami na, una kami Opo. dumating. No? So, anyway, so sabihin na natin hindi kami na, sabihin na natin na tama yung sinasabi niya, na assuming pero hindi namin ina-admit dahil maaga kami, wala pa sila, nandun na kami. Assuming yung sinasabi niya, hindi ko naman sila nakita, hindi ko alam na nandiyan sila. Okay? Nung sumisigaw-sigaw kami doon sa labas ng gate, nandito kami, abogado kami, kailangan namin makausap ang aming kliyente, dapat pinagbigyan niya kami noon. Dapat pinapasok niya kami para makausap namin si General Coquis at masiguro namin that it is good, alam namin kung saan siya dadalhin, saan sila dadaan, etc. to protect our client. Hindi niya yung pinagbigyan eh. So yung punto na yun, mali yun. Okay. Tutuloy namin, not because galit kami sa kanila o ayaw namin sa kanila, but because we want this to be a learning para hindi na nila makalimutan na may proseso palagi. Kasi ganito yan, aaresto ko ng isang tao. Kung yung aarestuhin mo, meron ka talagang sapat na katibayan at talagang tama ka, wala namang problema eh. Makukuha mo yan. Pero kung may problema, talagang hindi mo pwedeng kuhain yan. See? So, fair is fair. Dapat merong patas lang na napatakaran na pinapatupad sila. Magpapatupad ka lang dapat ng batas ayon sa batas. Ngayon, kung ito i-violate mo, ang problema, sumusunod sa utos ng boss mo, for example, tapos you are going to violate the law, the violation is personal to you. Yes. Okay, like for example, in this case, yung violation is personal to the commander, to the team leader of the arresting team, and to the rest of the team. See, so yung mga sumusunod tayo sa batas kasi damay kami dyan. Dapat ganun yung sasabihin din niya. See, so hinihingi namin ng pangalan ng team leader, ng buong membership ng arresting team para ma-file na namin ang kaso. Pa-file si Atty. Topacio ng letter, magre-request, kailangan sagutin nila yon within 15 days. Pagka hindi, that's another administrative case, that is another criminal case. Yan. So, but we will do it. Salamat, sir. Salamat. Nakabang lang kami, sir, na ini. Okay. We will let you know. We will update. Thank you so much. Thank you so sir. much.